Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May ilang pariseyong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, kung gayon bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa maliban kung ang asawa niya'y nakikiapid o itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga lunya at siya'y mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan, ang iba na may dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pag-aalay. Madalas nating marinig ang mga salitang mahal kita. Madali itong sabihin kapag maayos ang lahat. Madali itong bigkasin kapag masaya ang isang relasyon at walang mabibigat na pagsubok. Ngunit paano kung dumating ang panahon ng pagdurusa? Paano kung ang pagmamahal ay mangangailangan ng sakripisyo? Paano kung ang pagiging tapat ay may kaakibat na sakit, pagod o maging panganib sa sariling buhay? Doon nasusukat ang tunay na pag-ibig. Sapagat ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang pasya, isang pang-araw-araw na pagpili na ibigay ang sarili para sa ikabubuti ng minamahal. Ito ang mensaheng pinagsasama ng Ebanghelyo ngayon at ng kapistahan ni San Maximilian Kolbe. Pareho nilang ipinakikitan ang pinakadalisay na pag-ibig ay laging nagiging handog. Ang pag-ibig ay isang handog, hindi isang kontrata lang. Sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, lumapit ang mga Pariseyo kay Jesus upang siya'y subukin. Tinanong nila kung maaring hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan. Sa halip na makisangkot sa kanilang debate tungkol sa batas, ibinalik sila ni Jesus sa pinagmula ng plano ng Diyos. Sinabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa mga salitang ito, ipinakita ni Jesus na ang pag-aasawa ay hindi simpleng kasunduan na maaaring tapusin kapag mahirap na ang sitwasyon. Ito'y isang banal na tipan, isang ganap na pag-aalay ng dalawang tao sa isa't isa sa harap ng Diyos. Ang pag-asawa ay larawan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, isang pag-ibig na nananatiling tapat kahit ang tao ay paulit-ulit na nagkukulang. Kaya nang sabihin ni Jesus na ang tao ay hindi dapat maghiwalay sa pinagsama ng Diyos, hindi lamang niya ipinagtatanggol ang kasal, ipinakikita rin niya ang katangian ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi agad sumusuko, hindi madaling bumitaw, at hindi nakabatay lamang sa nararamdaman kundi sa tapat na pangako. Pagkatapos ay nagsalita rin si Jesus tungkol sa mga taong piniling mamuhay bilang walang asawa, alang-alang sa kaharian ng Diyos.
Sa unang tingin, tila ibang paksa ito. Ngunit sa katotohanan, iisa lamang ang mensahe. Ang pag-aasawa at ang buhay na nakalaan sa Diyos ay magkaibang bukasyon, ngunit iisang prinsipyo ang kanilang pinagmumulan. Ang ganap na pag-aalay ng sarili. Ang mag-asawa ay nag-aalay ng kanilang buhay sa isa't isa at sa kanilang pamilya. Ang pari at relihiyoso ay nag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos at sa paglilingkod sa simbahan. Pareho silang tinatawag na magmahal ng tapat at buong puso. Dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa Ebanghelyo, pag-aalay. Yung piliing ialay ang sarili ng buo sa pagmamahal na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. Pag-aalay ay hindi lamang pagbibigay ng pera, oras o talento. Ang pinakamataas na anyo ng pag-aalay ay ang pagbibigay ng ating sarili. Ito yung araw-araw na pagpiling magmahal kahit may kasamang sakripisyo. Ito ang pagpiling maging tapat kahit mahirap. Ito ang pagpiling maglingkod kahit walang nakakakita at walang kapalit. Ito ang pagpiling manatili sa ating bukasyon kahit may mga pagsubok. Napakaganda ng halimbawa ni San Maximilian Kolbe na ating ginugunita ngayon. Bilang isang conventual Franciscan na pare, inialay niya ang kanyang buong buhay sa pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na Birheng Maria at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, hindi niya iniwan ang kanyang mga kapatid. Sa halip, tinulungan niya ang mga mahihirap, ang mga refugee, at maging ang mga Hudyo na inuusig ng mga Nazi. Dahil dito, siya inaresto at dinala sa kampong piitan ng Auschwitz. Sa loob ng kampo, isang bilanggo ang piniling mamatay bilang parusa sa pagtakas ng iba. Nang marinig ni San Maximilian ang pag-iyak ng lalaking iyon na nagsasabing meron siyang asawa at mga anak, lumapit siya sa opisyal ng kampo at kusang nagsabing, "Ako na lamang ang kunin ninyo sa halip na siya." Tinanggap ang kanyang alok. Sa loob ng selda ng kamatayan, sa halip na marinig ang sigaw ng takot, ang narinig ng kanyang mga kasamang bilanggo ay mga panalangin at awit ng papuri sa Diyos. Hanggang sa kanyang huling hininga, nanatili siyang pari, nagpapalakas ng loob, nagtuturo ng pag-asa, at nag-aalay ng kanyang buhay tulad ni Kristo. Hindi ba't ito rin ang ipinakita ni Jesus? Ang pag-ibig ay hindi lamang sinasabi, ito'y ibinibigay. Ang pag-ibig ay hindi lamang ipinapangako, ito'y isinasabuhay. Ang krus ang naging sukdulang larawan ng pag-aalay ng Panginoon. At ang buhay ni San Maximilian Kolbe ay naging malinaw na salamin ng pag-aalay na iyon. Ang hindi inialay, unti-unting nawawala. Ngunit ang iniaalay ay nagiging walang hanggang bunga. Ito'y napakahalagang prinsipyo ng buhay. Sa ating panahon, madalas nating iniisip na mas ligtas ang buhay kapag mas marami tayong naitatabi para sa sarili. Mas ligtas kapag inuuna natin ang sariling kapakanan. Mas panatag kapag wala tayong isinasakripisyo. Ngunit ang Ebanghelyo at ang buhay ni San Maximiliano ay nagtuturo ng kabaliktaran. Ang buhay na inuuna lamang ang sarili ay maaaring maging komportable, ngunit madalas ay nananatiling hungkag. Samantalang ang buhay na marunong mag-alay ay nagiging mabunga. Hindi lahat sa atin ay tatawaging ibigay ang ating buhay sa paraang ginawa ni San Maximilian Kolbe. Ngunit, araw-araw ay tinatawag tayong ialay ang ating oras para sa ating pamilya. Ialay ang ating pasensya sa mga taong mahirap mahalin. Ialay ang ating pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Ialay ang ating katapatan sa ating bukasyon. Ialay ang ating pagmamahal sa Diyos kahit walang nakakakita. At dito natin matutuklasan ang isang dakilang lihim ng ating Ebanghelyo. Ang taong marunong magbigay ng sarili ay hindi kailanman nawawalan. Sa Diyos ang bawat pag-aalay ay nagiging binhi ng bagong buhay, bagong pag-asa at walang hanggang bunga. Mga kapatid, ito yung hamon sa ating lahat. Gawing handog ang sarili nating buhay. Kaya ngayong araw na ito sa kapistahan ni San Maximilian Kolbe, tandaan natin yung salitang pag-aalay. Ito yung hamon para sa kadakilaan. Piliin nating ibigay ang ating sarili sa pagmamahal
na lumalarawan sa pagbibigay ni Jesus ng kanyang buong sarili. Huwag nating hintayin magkaroon ng pambihirang pagkakataon bago tayo magmahal ng lubusan. Ang kabanalan ay nagsisimula sa maliliit na pag-aalay ng bawat araw. Kapag pinili mong maging tapat sa iyong pamilya, ikaw ay naghahandog. Kapag pinili mong magpatawad kaysa magkimkim ng galit, ikaw ay naghahandog. Kapag pinili mong maglingkod ng walang hinihintay na kapalit, ikaw ay naghahandog. Kapag pinili mong manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng mga tukso at pagsubok, ikaw ay naghahandog. Ang pinakamagandang buhay ay hindi ang buhay na iniingatan lamang para sa sarili. Ang pinakamagandang buhay ay ang buhay na naging pagpapala sa iba dahil ito'y buong pusong inialay sa Diyos. Tulad ni San Maximilian Kolbe, naway ang ating buhay ay maging isang tahimik ngunit makapangyarihang patotoo na ang tunay na pag-ibig ay laging handang magbigay ng sarili. Kaya mga kapatid, magnilay tayo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang hinihiling ng Diyos na ialay ko ngayon upang higit kong maipakita ang pag-ibig ni Kristo sa aking pamilya, sa aking bukasyon, at sa mga taong nangangailangan ng pag-asa? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang ganap na handog ng Ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hinihinging kapalit at sa iyong katapatan hanggang sa krus. Turuan mo kami, turuan mo akong ialay ang aking sarili araw-araw sa pamamagitan ng pagmamahal, paglilingkod at katapatan. Tulad ni San Maximilian Kolbe, bigyan mo ako ng pusong handang magsakripisyo, alang-alang sa iyo at sa aking kapwa. Naway ang aking buong buhay ay maging isang handog na nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan at pag-ibig saan man ako ipadala. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.